Magandang araw, Malacanang Press Corps. Project Handa, ikinasa ng DepEd para tiyaking ready ang mga public school sa buong bansa. Sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara, inilunsad ng kagawaran ang Project Handa na isang pioneering data-driven system na makakatulong sa mga education leaders na siguruhing maayos at walang aberya sa parating na school year. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilatisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Samantala ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya sa halip na dagdag na pag-alala ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya. Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sani Angara at dinaluhan naman ni Chairperson Shirley Agripis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TESP at mapaglaanan ito ng 3.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit-bisig ang TEC at CHED Unifas sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo.
Yusek, good morning. Kahapon po, nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress at kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approve na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan? May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil 'pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw mabito o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso? Makikita niyo naman po talaga ang ibang mga tao nais lamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary or rather Senator Riza Ontiveros at nag-ulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais pong maipasa ito sa kanyang termino. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap at panawagan ng pamilya ng 3 Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa? Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po do sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number 1, the case of the remaining 3 Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the court of Algeria. The DMW, together with the DFA, has provided the services of counsel for all 3 seafarers. The lawyers successfully worked on the dismissal of the case of 5 out of the 8 seafarers who were accused. The 3 remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case, and the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW. Follow up lang, wala po bang chance yung government to government approach? Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso. Thank you. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday. Opo, mahaba-haba po ang kanilang naging diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas.
So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP. Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po? Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maire-report po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So marami pa pong ibinili ng Pangulo, nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin. I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron rin pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract? Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po napag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy. At titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel. At meron po. Meron po napag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Gatchalian was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now? Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin. And what does Malacanang have to say to reports of Senator Cheese Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority? Wala po tayong impormasyon patungkol po dyan. Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case. 1949. 1949, sorry. Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito. That's 2015. Kumbaga ay ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na 4 ang nasa abroad at 2 or 3, 3 po ang sinasabing nakadetain. So ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So dito lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman to pwede mapatawag bigla-bigla nang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather magre-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance makalabas. At ito naman si Senator Bato
ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi. Kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay, ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avellino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avellino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At ni-recognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the president yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there? Ang ibinigay sa ating impormasyon as early as May or May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives or House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na i-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA. Of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am? Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So pag sinabi natin baka, wala itong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ng nangyayari or rather hindi lahat ng sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So, dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Nag-request po yung Gatchalian-led bloc sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan? Well, anyway, ganito yan, no? Sabi nila, sila ang magre-request for special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin, na most of the time magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo?
And paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo? Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. But Yusek, is the president inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no, if there's a request. So magre-request sila. Is he inclined to call for a special session given that kahapon he was worried about the hampering of the legislative work? Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session? Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa. Salamat po. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Saldico, and claimed that he, along with the former Congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residence of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito? Anong ebidensya? I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president. Pakita mo na nila yung ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Sunod na tanong, Harley Balbuena, IBC 13. Yusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his 5th State of the Nation address, but the situation at the Senate shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention. Maaari maapektuhan pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliranin nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. So sa ngayon sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yusek, follow-up, kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla sa Senado, and alam po natin, nung pong time na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo? Hindi. Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito? Umayos kayo. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the president that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refuse to recognize the constitutionality of the process and they refuse to yield? Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala ng acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Ma'am, on slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this? Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI. Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DILG Secretary kung bakit nandoon po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po? Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tingnan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan. But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, wag magbigay ng ganyang klaseng impresyon. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate? Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat na masunod? Majority o minority? Kung merong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avellino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter," referring to Avellino with 11 votes, "as the rightful president of the Senate, that office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avellino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po. Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin? Ang
Gatchalian Wing o ang Cayetano Wing? Kasasabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So does that mean At ito'y base sa Avellino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law. so hindi na po kinikilala ang Cayetano Wing ng palasyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media. Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban. With concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a 3-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills? Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sani Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sani Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number 1, improving reading levels of students. Number 2, yung kailangan pa na remediation pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Secretary Sani Angara, na-promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sani Angara sa mga mag-aaral po natin. Huling katanungan po galing kay Jake Paghipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog? Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kumpleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa libre lahat para sa basic o ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng 2 bagong urgent care and ambulatory services o BUCAS Center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte at isa pa sa Villabal, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na pong 3, all managed by Eastern Visayas Medical Center. Patients served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas, may patients served 37,502 at ang total cost ay 1,496,723,808
6.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman, Northern Samar. So lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Katarman, Northern Samar. Ang bukas center. Wala na pong katanungan, balik sa iyo, Claire. Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa. At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Formal nang sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act No. 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Diskaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taumpang 2016. At Diskaya or Curly Diskaya along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, First, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor, Director, at filmmaker, Lino Cayetano, bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.